Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nabulaga ang marami dito sa grabing traffic na dinulot pagsisikip ng mga lansangan sa EDSA na dinulot nitong protesta po ng INC members. Pero paano nagawa ng Iglesia ni Cristo na magsagawa nitong surprise rally? Well, una, hindi naman siya ganun ka-totally unexpected. Dahil for several weeks, sinabi naman ni Ombudsman Boyeng Remulla na malamang ay kasuhan nila si Senator Marcoleta at yung ebidensya ay galing mismo sa kanyang bibig. Inamin niya na siya ay tumanggap ng ganito, 75 million milyones, pesos. Oo. habang siya ay isang public official. Indirect bribery yan at dahil mahigit 50 million, yan ay plunder. Kahit hindi yan galing sa kaba ng gobyerno. Malinaw yung batas yan. No? Tapos nitong nakaraang linggo, sinabi rin niya na malamang ay makasuhan na talaga ng definite si Marcoleta. At kahapon nga, sinabi nila na tuloy na ito. At mangyayari ito within the week. Kaya ito ay partly preemptive, partly ay protest dahil ang sinasabi, sinisingle out daw si Marcoleta, no? Actually, yung ginagamit nilang argument ay yung whataboutism. Paano naman yung iba? Paano naman yung iba na may mga plunder din cases din, no? Of course, dapat dahil alam mo naman, Cheryl, kalahati nitong labanan ay optics. Kailangan ay yung mga iba makasuhan din ASAP, no? Dahil ni isang kongresista wala ka naman nakakasuhan. Tapos may yung 15 big contractors na sinabi ni President Bongbong Marcos ay parang isa pa lamang naman yung nakakasuhan. Actually, kalahati ng isa, yung isang diskaya. So, mahalaga na makasuhan din yung iba. Pero hindi pwede yung whataboutism eh. Dapat harapin din ni Senator Marcoleta itong kanyang kaso. No? Dahil nga, mismo sa kanyang bibig, nang galing yung ebidensya tungkol dito. Ang nakakaharap ngayon sa gobyerno ay a dami pido, dami pidon situation, no? Kung i-implement nila itong kanilang sinabing arrest ni Marcoleta, ni Mike Defensor on plunder cases ay mag-escalate itong mobilization ng iglesia. Ang alam ko, for the next 2 to 3 days, handa silang mag-rally sa EDSA. At hindi makakapagtaka na kung ito ay magpapatuloy pa kung hindi aatras ang gobyerno. Kung umatras naman ang gobyerno, sobrang hina ang magiging itsura nila. Masyado naman sila magiging lame duck. Halimbawa, bukas ay may state visit ang presidente sa Canada. Yan ba itutuloy niya o ika-cancel niya? So, ito yung dilema ng gobyerno. Pag umatras sila, magmumukha silang lame duck. Pag hindi naman sila umatras, ay pwedeng mag-escalate itong ganitong klaseng mga pagkilos. Sir Ronald, nangyari ito 2 araw matapos yung White Ribbon March na faith-based groups din na ang may pasimuno. Nakikita nyo bang konektado ito? Hindi naman, dahil ibang mga grupo yung mga nag-organize ng White Ribbon, no? Pero dumalo rin doon si Mike Defensor at si Congressman Marcoleta at hindi naman sila sinigawan, hindi naman sila binu, no? Kaya yes, wala itong kaugnayan, pero may sympathy o merong dotted lines itong mga nakakasuhan ng plunder katulad ni Mike Defensor at saka ni Marcoleta dahil kailangan nila ng suporta from wherever and wherever group nila pwede makuha ito. Tado raw ng INC nga itong rally para kay Senator Marcoleta na makakasuhan nga ng plunder. Pero hindi ba parang political pressure yung pinamamalas ngayon po ng INC? Exactly, Cheryl. Exactly. Wala ngang pagpapanggap eh na ito ay para kay Marcoleta at si Marcoleta kasi yung highest ranking iglesia member, no, na senador. At possibly ang plano nila kay Marcoleta is something higher dahil lumalabas yung balita na siya yung magiging standard bearer ni Sara sa 2028. So si Marcoleta is the first time na nakita ko na may political project ang Iglesia ni Cristo. Dati kasi ay wala naman sila mga miyembro na pinapatakbo sa politika eh. Ngayon, hindi lang siya naging congressman, naging senador pa and possibly higher. Kaya talagang up in arms sila. Kung itong kanilang highest ranking member ay makukulong for plunder.
no? Para sa kanila, this is also a defining moment. Dahil ito yung first time na talagang lumahok sila directly sa politika. Alam naman natin may indirect role sila sa politika. Pero through Marcoleta, ito yung pinaka-direct. At yun nga, ang sinasabi rin nila na agit nila ay paanong naging plunder yung pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution habang siya ay nakupo bilang kongresista during that time. Hindi naman daw galing sa kaban ng bayan yung pera. It doesn't matter, malinaw yung batas diyan Oo. Indirect bribery, tapos more than 50 million, no? Whether yan ay galing sa kaban ng bayan o hindi, pribado yan, that is plunder. Basahin nila yung batas. Dahil si Marcoleta, abogado yan So dapat alam niya yung batas. No? Walang kwan yan walang gray area dyan No? That is clearly the law. Kaya kung aatras ang gobyerno, medyo hindi maganda yung itsura para sa gobyerno. Dahil nga, malinaw yung batas tungkol dyan. May tuturing ba itong failure of intelligence sa panig naman po ng PNP o ating law enforcement? Kasi they didn't see it coming. Lahat tayo nabulagta at maraming naperwisyo po. Yes, pero wala naman sila masyadong magagawa dyan dahil nga freedom of expression yan. Pero at the same time, wala yung permit. Pero siguro mas lenient yung gobyerno dahil isang religious group yan. Pero usually, pag ibang mga grupo ang magrarally without permit, nadi-disperse kaagad yan, di ba, Cheryl? So siguro dahil ito isang significant religious group, ay pinabayaan nila. Pero duda ako kung hindi nila alam. Dahil nga alam naman ng kapulisan, maraming mga miyembro ng iglesia diyan, alam din ng gobyerno na ikukulong si Marcoleta o kakasuhan, kaya they're not entirely surprised sa pangyayari, no? Ayun lang, dahil nangyari na siya, ay paano yung management niyaan ang mangyayari. Halimbawa, kung babarhan nila yung 2 lanes ng EDSA today and tomorrow, that is not a simple disruption. Talagang magsasara yung lahat dito sa NCR. Kung yung main thoroughfare natin ay masasarahan, lalo na by several 100,000 people. No? Kaya it will be a test of strength para sa gobyerno, a strength of political will. Dahil hinahamon yung kanilang pamumuno sa ating bansa. Kung bibigay sila, baka in the next 2 years, totally maging lame duck na sila. Ibig sabihin, kaya palang gawin yan. Kaya silang pressurein anytime. Sa nangyaring ito, walang permit to rally. Wala silang permit. So sinong kakasuhan? Sinong dapat kasuhan? At dapat may kasuhan. Kasi pwedeng pag walang nangyari dito, yung ibang mga magpoprotesta, balikan ito at sabihin na bakit itong mga to o yung mga miyembro or namumuno ng INC ay walang kasong nangyari. Yes, pero I think by this time it's much bigger than a permit. No, by this time it's more a test sa gobyerno. No, dahil laki pa ito, then it will go beyond simply a disruption. No, pwedeng itong pumunta sa destabilization. No, kaya yes, concern yung mga permits para sa mga rally dahil magiging president yan. Pero I think this is much bigger than that. Kung ito ay tatagal, for example, for more than 2 days. No? Talagang major disruption ito. At tingin ko, kung tatagal pa ito, at aabot ito sa Lunes na simula ng impeachment, no? This can trigger something, or it may be planned to trigger something. Hindi na siya simpleng protesta lamang. Nandoon nga ba yung posibilidad na umabot to ng hindi lang hanggang bukas, kundi hanggang Lunes? Yes. Nandun yung possibility. Tsaka may mga iba na nasasakay dyan. Yung ibang mga puwersa na galit, no? Hindi ako magugulat kung mamayang gabi o bukas makita mo na dyan si Alan Peter, si Amy Marcos, Robin Hood Padilla, no, etc. So, marami lang sasakay sa issue na yan. Hindi na yan magiging simpleng issue ni Marcoleta. Hindi yan simpleng issue ng may permit ba o wala. It can be much bigger. Ano ang dapat na aksyon ng pamahalaan, ng kasalukuyang administrasyon on this? Well, kung yan naman ay within constitutional limits, no, then kinakailangan nilang i-tolerate.
Pero ang hindi nila pwedeng i-tolerate ay yung pagsara ng ating main thoroughfare for several days. No? Dahil talagang kanyon, it goes beyond disruption. Pero kung within legal limits, then wala silang choice but to tolerate it. Pero kung aatras sila doon sa issue ng pinagraralihan, yung arrest ni Marcoleta o yung charges ng plunder against Marcoleta, then they will look very, very weak. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.